Sa bayan po ng Tanza, 2 ang namatay dahil sa pagkasira ng isang irrigation dam. Marami rin po ang lumikas at nananatili ngayon sa mga evacuation center. Kamustahin natin ang mga kapuso nating taga Cavite. Naroroon ngayon si Connie Sison. Connie. Yes, Rhea and Arnold, nandito nga tayo. Kasama natin ngayon si Governor John Vic Remulla para makibalita tayo, no? So, ano ho ang update natin? Unang-una sa lahat, dun sa mga binahang lugar. Halos kompleto na ang search and retrieval namin ng mga tao. Ang natitira na lang matataas sa baha na lagpas bewang ay nasa Kawit at nasa Rosario. Oo. Yung itong evacuation center namin sa Tansa, pwede naman talaga sa bumalik kung wala ng baha. Pero parang tumataas yung alon ngayon eh. That's kaya right. dito muna sila. Oo. Pero yung kasi itong mga may 7,000 pa daw na families na medyo talagang ayaw umalis, mga pasaway doon sa may tabing dagat, ano? At yan ho ang pinaproblema ng inyong local government. Matagal na problema yan. In the next 40 years, doon sila nakatira. Kaya sa January, mag-uumpisa na kami ng housing program. Mga 15,000 families ang bibigyan namin ng bahay para malinis na yung coastline namin dito sa Tansa. Para once and for all, wala hindi may problema basta pagdating ng bagyo. Okay, so nabanggit nyo kanina ka rin sa akin kasi na maganda yung inyong gagawing incentive yan, ano, program para sa mga mabubuting mamamayan daw ng Cavite, no? Ang pupwede lang malipat doon sa housing project na yan. Hindi, wala naman kami pipiliin kung sino ang pwedeng lumipat doon. Basta nakatira sa tabing dagat, walang sariling bahay, lahat ng mga informal settlers, ililipat namin doon. Okay. Pero their stay, hindi sila kailangan magbayad para tumira doon, pero based on good behavior. Ayun. Basta hindi sila pasaway, basta wala silang away, walang painom, walang police record, pinapayagan namin doon. Alright. Yung sinasabi ho kasi natin marami tayong mga baha pa rin, ano, pero humupa na naman, ano? Hindi pa malaki. rin, malaki na. Kasi kagabi ang ulan namin, the other night pala, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 9 ng umaga, mga 400 millimeters. So kung titignan mo ganyan yan sa buong uplands. Okay. Sa buong uplands yan bumaba dito, tapos sumabay naman ang high tide ng 9 o'clock AM. So talagang deadly yung combination na yon. Pag magsabay yung dalawang yon, sigurado 8 to 12 feet yung baha sa amin dito. So ngayon, so far wala ho tayong ganyang nararanasan na kalakas na ulan na dito, no? Wala, ang latest measurement namin ng ulan from last night hanggang ngayon, hindi aabot ng 20 millimeters. Okay, dito ho naman tayo sa mga iba't ibang evacuation centers, no? Particular na itong Amaya Elementary School. Ano ho ang mga pangangailangan ba? Sagot na yan ng inyong... Kakayanan naman namin yan. Parating na dito lahat ng mga relief goods namin. Pating nga, inintay lang namin kasi nag-deliver pa sila mga bayan eh. Pero sila naman dito, basta tumigil na yung high tide, pwede na sila bumalik sa mga bahay nila. Alright. I think meron din tanong sila sa studio, no? Go ahead, Igan. Okay. Governor, kamusta ho ang lagay ng panahon dyan ngayon? Ang ulat kasi ng pag-asa sa atin, malalakas na pagulan pa yung aasahan natin. Hanggang Biyernes pa yata. Hanggang Biyernes, Huwebes. Kamusta ho ngayon ang panahon dyan? Ngayon medyo tahimik. Siguro parang panaka-nakalang ang ulan. Pero hintayin natin mamaya konti kung lalakasan naman. Ang natatakot ako dito, kung sumabay na naman yung high tide sa lakas ng ulan, doon magkakabahan na naman kami. Pero wala pa naman so far buhat na bumabalik. Rhea, Igan, ano, napakalaking tulong sa ngayon itong mga taga-military natin, ano? Yung mga talagang nagbibigay ng kanilang panahon, ng effort, ano? Go ahead, Governor. Nagpapasalamat ako sa Philippine Marines, Philippine Navy, Philippine Air Force na pumunta dito. Lahat sila may base kasi dito. Kahapon, mano-mano nila kinukuha yung mga tao sa bangka at napakalaking tulong niyo sa atin. Maraming salamat, boss. Mga Sir Chief, maraming salamat po. Alright, sana Governor. ay magtuloy-tuloy nga. Kasi ngayon, dito Rhea, kanina, nung madaling araw Connie. pagdating natin, talagang malakas ang buhos ng ulan. Go ahead, Igan. Yung dike, no? Gov, anong balak dito? 1800s pa pala na ito. Hindi ba ito nakita ng inyong, ng mga otoridad? Nung huling bagyo, huling bagyo? Nung milenyo ba? Yung huling malaking bagyo. Nung Ondoy. Nagkaroon na yung crack ng dam na yan at ni-repair ng National Irrigation Authority. Sila kasi may administration sa dike na yan eh. Ginawa yan ng friars noong 1800s. Hindi naman siyang functioning dam na ngayon. Ginagawa na lang pang isda ng mga tao. Kaso hindi namin alam, bigla na lang may nagtayo ng bahay doon sa ilalim. Kaya nung nag-breach ang dam, yun, nadali naman sila. Siguro magandang itanong natin sa inyo, Governor, no? Kasi parati talagang may mga ganyang pasaway, ano? Yung mga talagang minsan bigla na lang magtatayo dun sa mga bawal na area dahil wala hong nagbabantay. So this time, ano ho ang gagawin na different ng inyong lokal na pamahalaan para talagang hindi na completely makapagtayo ng bahay dun sa mga bawal na areas? Una kasi yung alternative. Nagbigay na kami ng alternative sa kanila. Nagtagging na kami ng lahat ng bahay dito.
So lahat ng mga natag namin, lahat ng official na mga residents sa mga dangerous areas yan, ililipat na namin in the next few years. And next year, mag-uumpisa na kami. So we expect to build mga 5,000 to 7,000 houses. Ililipat na namin sila At lahat. may bantay na yon. At may bantay na. Alright. Ayan po ang aasahan din namin. Aba. Maraming salamat po sa inyo, Thank you. Governor John Vic Remulla. Dito po naman yan sa Cavite. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Alright, maraming salamat, Connie Sison.